Isa po sa pinaka masasabi nating kapupulutan ng aral na itinuturo sa Bible ay ang buhay ni Haman. Isa po siyang pinagkatiwalaan ng hari, okay? Pero sa loob-loob niya, nandoon po't naghahari ang kasakiman. Okay? Naghahangad ng marami, wala pa ring contentment, At dumating po sa punto na ang hari po ay nakapag-asawa ng isang Hudyo na nagngangalang Esther. At itong si Esther po ay meron pong tiyuhin na si Mordecai. Si Mordecai po ay isang devoted na makadiyos na tao. Pero si Haman na katiwala nung hari, or should I say, si Haman na sipsip sa hari, laging naghihintay ng kapalit yan na pag inutusan siya ng hari, talagang nag-iisip siya na, hey, one day, the king will promote me. Ayan. Okay? At dumating po sa punto na napansin ni Haman, to make the long story short, na parang nahuhulog yung loob ng hari kay Mordecai dahil si Mordecai po ay mabait na tao. Binibigyan ng taas ng hari si Mordecai dahil ito po ay tiyuhin nga po nitong si Queen Esther. Pero dumating po dun sa punto na talagang yung inggit na palitan na po ng puot. Ito pong si Haman ay talagang sagad-sagad na. Galit na galit siya. In fact, one day, siya po ay naglalakad, At nasalubong niya po si Mordecai. Lahat po ng tao, pag dumadaan si Haman, yumuyuko po sa kanya. Pero si Mordecai po, hindi po yumukod sa kanya. Guess what? Lalong nag-pile up o lalong nagalit itong si wicked na Haman kay Mordecai. Hanggang nag-plot itong si Haman ng isang patibong. Isang patibong para ipapatay ang mga kababayan ni Haman, pati na rin si Haman eventually. Pero meron pong hindi nalalaman itong si Haman na isang lihim. Hindi niya alam na yung reyna o yung umupong reyna na kapalit ni Queen Vashti. Okay, sino ba si Queen Vashti? Ito po yung dating asawa ng hari na pinatawag nung hari, si Queen Vashti, pero hindi sumipot si Queen Vashti. Nagalit ang hari at pinapalitan niya si Queen Vashti. I will look for another queen. Then, the one chosen, syempre appointed ng Panginoon yan, si Esther, isang Hudyo. Wala pong nakababati niya, wala nakaalam yan. Okay? So, lalo na si Haman, hindi niya alam yan. Until napag-alaman ni Esther na ito palang si Haman ay gumawa ng isang plataforma para sa kumpletong distraction ng mga Hudyo sa lugar na yon. Nakarating siyempre kay Reyna Esther ang bagay na ito. Hindi po ba? Pagkatapos po noon, nagpatawag ng piging ang Reynang si Esther. Yung unang piging sa pagkakaalam ko po, wala siyang binanggit. So kinuha lang ni Esther din yung loob ni Haman. At si Haman, ito po si Haman, confident na confident. Okay? Confident na confident siya na anong tawag dito? Ipropromote siya nung hari. Tamang-tama, nung piging na yon, nung unang piging na yan na patawag ni Queen Esther, yung hari, sabi niya kay Haman, Haman, meron akong itatanong sa'yo. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin sa taong gusto kong parangalan, kanong hari? Sa buong pag-aakala ni Haman na siya yung gustong parangalan ng hari, sumagot agad ang Haman. Sabi niya, aba, kailangan po isakay po siya sa kabayo at magtalaga ka ng isang sumisigaw doon sa harapan na hinihila yung kabayo at sumisigaw yung tao na yun na sasabihin na ito ang taong gustong parangalan ng hari. Kasi ang akala po talaga ni Haman, siya yung gustong parangalan ng hari. Tapos alam mong sabi niyong hari kay Haman, sige Haman, humayo ka na, gawin mo ang bagay na yan
kay Mordecai. Isakay mo siya sa kabayo at ikaw, Haman, sumigaw ka. Ito ang taong gustong parangalan ng hari. Ginawa po yun ni Haman na ang sama-sama ng kanyang loob. Di po ba? Na ang sama-sama ng kanyang loob. Until umuwi siya sa kanyang bahay, galit na galit siya. At meron pa pong ginawa itong si Haman. Nagpagawa po ito ng pambigti o yung parang pagbibitinan, no? Parang pambigti ng tao. Naggawa siya ng bitayan, kako sana. Ewan ko po, pero mataas po yun eh. Parang hindi ko alam po ilang talampakan, no? Nakalimutan ko na. Pero nagpagawa siya ng bitayan. Intended niyang ibitay doon si Mordecai. Ang balak kasi ni Haman, susulsulan niya yung hari, sisiraan niya mga Hudyo para ipapatay ang mga Hudyo. Nung napag-alaman to ni Esther, nagpatawag siya ng piging. Yun. Pero may plano na po si Queen Esther. So, to make the long story short, pagkatapos parangalan ni Haman, yung si Mordecai, kasi utos nga po ng hari, umuwi siya na ang sama-sama ng kanyang loob until kinabukasan. Dumating na po yung mga sumundo kay Haman. Haman, oras na para sa pangalawang piging ni Reyna Esther. Tuwang-tuwa na naman si Haman. Baka this time i-promote na ako, sabi niya. This time ma-achieve ko na yung promotion. Tignan lang natin. Kanya, no? So, maganda po. Siyempre, maganda. Tuwang-tuwa siya to set the mood. Parang siguro, umiinom sila ng alak, nakipagkwentuhan. Hanggang dumating na yung turn ni Queen Esther, yung pinakahihintay niyang moment, mahal na hari, ako at ang aking mga tao, kanya, ay nanganganib ang mga buhay. Sapagkat merong isang tao na ubod ng sama, naggagawin ng lahat para kami ay wasakin at patayin. Nagalit po yung hari at ang sabi po ng Biblia, namula yung hari sa sobrang galit. Sino ang taong ito, Esther? Sabihin mo sa akin at ipapapatay ko, sabi ng hari. Mahal na hari, ani Esther, ang taong binabanggit ko ay walang iba kundi ang kasama natin sa hapag na ito, si Haman, ang masamang si Haman. Pagkatapos merong isa doon na tao, ang sabi niya, mahal na hari, si Haman po ay nagpagawa rin ng bitayan para kay Mordecai sana yon, sabi niya. Si Haman po ay namula. Nagpapaliwanag siya kay Queen Esther pero huli na ang lahat. Sabi ng hari, doon sa sinasabi mo kanya na pinagawa niyang bitayan, doon niyo siya bitayin. Sabi niya. So, binitay nila doon si Haman at nung araw din yun, namatay si Haman. Lesson. Dito, makikita po natin yung una, parang naaasar lang si Haman, di ba? Parang nabubuisit lang siya. Pero ang ending nito, napupuot na siya eh. Dahil si Mordecai, dahil si Mordecai ay nakita niya yung favor ng Panginoon kay Mordecai. No? Paano nag-manifest yung favor ng Panginoon? Dahil pinaburan ng hari itong si Mordecai kaysa sa kanya. At ang pinaka-worst pa nito, pinarangalan siya ngayon ng hari sa pamamaraan na rin ng suggestion ni Haman. Kaya yung munting galit o pagkainis nung una na uwi po sa puot, pero hindi po nagtagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Amen. Sa ating mga mananampalataya, maaari may magagalit. Ganyan din po. Si Mordecai, kumakatawan po sa mga Kristiyano. At si Haman, kumakatawan sa mga unbelievers. Ganyan po ka-simple ang vlog na ito. Kaya hindi tayo dapat matakot. Lagi pong may provision ng Panginoong Jesucristo. Lagi po siyang merong ginagawa. Hindi niya pababayaan ang mga anak niya na masuong doon sa distraction na parang binabalak ni Haman. Maari magbalak sila ng kahit na ano. Pero ang Panginoong Jesucristo po, laging to the rescue. Si Jesus po yung kumakatawan sa hari dito. Laging ang kanyang mata, yung kanyang favor nasa mga believers. So hindi po tayo dapat matakot. Anumang hamon ng buhay yan, Jesus is with us. Thank you, and Jesus truly loves us all.